Magalak kayong lagi, manalangin ng walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Unang Tesalonika, Kapitulo 5 versikulo 16 hanggang 17. Mga panganib ng hindi pananalangin sa gabi. Kapag sinabihan kang manalangin tuwing gabi, lalo na sa hating gabi, maaaring isipin mong istorbo lang ito. Pero kung alam mo lang ang mga gawaing demonyo sa gabi, hindi mo kailanman babulay-walayin ang panalangin sa hating gabi. Walang nangyayari sa araw, lahat ng masasamang plano ay isinasagawa sa gabi. Pagdating ng araw, saka ito magaganap. Ang mga aksidenteng nangyayari sa araw ay naiplano na sa hating gabi. Ang mga pagbagsak ng eroplano ay naitakda na sa espiritual bago pa ito mangyari sa pisikal. Maging ang espiritu ng kamatayan ay hindi pumapatay sa araw. Bago ka tamaan nito sa pisikal, burado ka na sa espiritual na mundo. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa gabi, at sa araw lang ito lumilitaw. May mga espesyal at mapanganib na demonyong espiritu na mas mabagsik sa gabi kaysa sa araw. Walang namamatay ng biglaan, bago ka mamatay sa pisikal, matagal ka nang pinatay sa espiritual. Maaaring patay ka na sa espiritu isang buwan na ang nakakaraan, pero sa pisikal ay patuloy kang nabubuhay, nagtatrabaho, at gumagawa ng mga normal na gawain. Minsan, panaginipan mong naglalakad ka sa hindi kilalang lugar, ngunit imbes na magdasal, iisipin mong normal lang ito. Marami sa mga namatay ngayon ay dahil sa kapabayaan. Maraming tao ang pabaya sa kanilang buhay, kahit may babala na galing sa Diyos, pinipili nilang maging ignorante hanggang sa sila'y mabiktima. Minsan, may naaamoy tayong kakaibang amoy, parang mula sa sementeryo o punerarya. Sa halip na ipanalangin ito laban sa espiritu ng kamatayan, hindi natin ito sineseryoso hanggang sa ito'y mangyari. Ang pagiging makamundo ay patungo sa kamatayan. Tigilan ang pagiging El Makamundo, dahil ang iyong kapabayaan ay maaaring magdulot sa iyo ng matinding sakit at kapahamakan. Marami sa atin, sa halip na manalangin sa gabi, ay inuubos ang oras sa cellphone, nanunood ng mga reels at komedya online. Pagkatapos, matutulog na lang ng hindi nagdarasal. Kaya hindi nakapagtataka na sa panaginip ay nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Bakit hindi ka gagambalay ng masasamang espiritu kung hindi mo alam kung paano mamuhay ng banal at manalangin? Bakit hindi ka nila aatakihin kung ginawa mo ng Diyos ang iyong cellphone? Marami sa atin ang may mamahaling cellphone, pero walang Biblia. Ang iba, hirap bumili ng Biblia, pero kayang bumili ng mamahaling gamit. Araw-araw may mga namamatay, karamihan sa kanila dahil sa kawalan ng kaalaman. Marami sa kanila ang nakatanggap na ng babala tungkol sa kanilang kamatayan, pero hindi nila ito sineryoso hanggang sa ito'y mangyari. Marami rin ang hindi na naniniwala sa mga demonyo. Sa gabi, nagmamadali tayong matulog, ngunit sa panaginip, tinatakbuhan tayo ng iba't ibang uri ng masasamang espiritu. Ginugulo tayo, inaalok ng pagkain, o nakikipagtalik sa atin. Sa pisikal na mundo, parang normal ang lahat, pero sa espiritual, may labanan na nangyayari. Sa halip na lumapit sa Diyos, inuubos natin ang ating oras sa cellphone. Kung hindi mo pipigilan ang mga masasamang espiritu, sila ang pipigil sa iyo. Akala mo ba ang mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon ay nag-ugat sa araw? Hindi. Ito ay ipinlano sa hating gabi, habang ikaw ay natutulog, naghihilik, at abala sa cellphone imbes na manalangin. Kapag inilagay mo ang Diyos sa huli, sisirain ng mga demonyo ang iyong buhay, gagawing mahirap ang iyong pamumuhay, bibigyan ka ng iba't ibang sumpa, at sisirain ka sa espiritual at pisikal. Marami sa atin ang mahihina sa espiritu, kaya madali tayong pasukin ng masasamang espiritu anumang oras. Kapag mahina ka sa espiritu, nagiging biktima ka ng masasamang puwersa. Tumayo ka at lumaban sa espiritual na labanan. Huwag isipin na ayos lang ang lahat, baka bigla na lang putulin ng kaaway ang iyong buhay. Sa gabi, iwasan ang labis na paggamit ng cellphone at matutong manalangin. Tigilan ang paggawa ng cellphone bilang pangalawang Diyos. Ang iyong panalangin ay maaaring iligtas sa isang taong malayo sa iyo. Maaari rin itong iligtas ang iyong pamilya mula sa kapahamakan. Ang iyong panalangin ay maaaring pumihil sa kamatayang itinakda para sa isang mahal mo sa buhay. Tuwing gabi, kapag bumabangon ka para manalangin, ginagambala mo ang kaharian ng kadiliman. Kapag nanalangin ka sa espiritu, napapalibutan ka ng apoy ng Diyos. Kapag lumuluhod ka upang manalangin sa gabi, lalayo ang mga mangkukulam sa iyo. Kapag nananalangin ka sa hating gabi, winawasak mo ang lahat ng sumpa at masasamang plano laban sa iyo at sa iyong pamilya. Ang hating gabi ay puno ng masasamang gawain. Pigilan mo sila bago kanila pigilan.